Hallelujah, 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 Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong na iyon, habang nagtatakip silim, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alo ng bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog, ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo sa umagang ito. Ito ay hindi tungkol sa weather, kung hindi ito ay tungkol sa storms of life and the nature of trust. Ano ba yung mga bagyo ng ating buhay at diwa ng pagtitiwala? Isa sa pinakamahirap na magawa sa buhay ay ang magtiwala. Kasi gusto natin ang lahat ng bagay ay sigurado. Gusto natin lahat ng bagay sa isang iglap may kasagutan. Gusto natin pati ang ating buhay ay AI. Ano po ba yung AI? Artificial Intelligence. May problema ka, may konting confusion, i-AI mo lang, nandun na yung sagot. Ang Ebanghelyo ay tumutukoy sa diwa ng pagtitiwala. Matagal po akong na-assign sa Capiz. Capiz sa dulo, pinakadulong bayan na malapit na halos sa Iloilo, isang bayan na lang ay ando na yung Carles. Sikat ang Carles sa Isla de Gigantes. Gigantes Island. Dahil malapit lang ako, ay nare-request akong magmisa
sa mga isla. Walang kaalam-alam yung parokya na aking tinitirhan na ako pala ay nasa kabilang isla na. Maganda ang dagat sa Carles. Napakalinis. Napaka-peaceful. Pero kung mararanasan mo na mula sa Pangpang, papatungo sa isang isla, maaabutan ka ng tinatawag nilang pugada. Yung pugada ay nakatatakot na itsura. Yun bang sa gitna ng dagat, biglang magdidilim at biglang lalakas ang hangin kasabay ng alon. Para bang ito na yung 30 minutes ng buhay mo na lahat ng anghel at santo ay iyong matatawag. Pugada. Gusto kong bigyan ng pansin ang storms ng ating buhay. Ang mga bagyo sa ating buhay. Pero bago iyon, may isang linyang ginamit si Jesus. Tumawid tayo sa ibayo. Anong ibig sabihin ng pagtawid? Tumawid tayo sa ibayo. Meaning, ang buhay ay hindi stagnant. Ang buhay ay hindi nananatiling ito lang. Kailangan nating tumawid sa kabila upang tayo'y matuto ng pamamaraan ng Diyos. Ang pagtawid ay nangangahulugan ng bagong challenge. Ang pagtawid sa isang unfamiliar na lugar o sitwasyon ay isang storm ng buhay. Pwede kong umayaw dahil waterloo ko ang tubig. Takot na takot ako sa tubig. Pero dahil kailangan nating tumawid sa kabilang ibayo, iiwanan natin ang mga bagay na komportable tayo upang tayo'y matuto sa ibang aspeto. Kasi ang ating buhay is always set in motion. Kailangan tayong gumagalaw. Kailangan tayong naglalakbay. Kailangan tayong natututo or else magiging katulad lang tayo ng kanal na bumabaho at hindi dumadaloy. Sa pagtawid sa kabilang ibayo, mayroon kang iiwanan. Mayroon kang dapat matutunan sa panibagong pagtawid. Kaya nga ang unang natutunan ng mga alagad sa pagtawid nila sa ibayo ay ang harapin ang bigla-biglang alon at hangin. Kaya nga sa sitwasyon na yun, parang mayroong pagtatanong sa kanila. Si Jesus ay natutulog. Kaya siguro doon galing yung salitang, natutulog ba ang Diyos? Natutulog si Jesus. Kaya siya ginising ng mga alagad. Hindi ka ba nababahala? Hindi mo ba alintana na tayo'y lulubog na? Sa salita ni Jesus, tumigil ang lahat. Kapangyarihang
Diyos lamang ang mayroon nito. Kaya po ang tanong sa atin ngayon, ang malalaking alon ba o ang presensya ni Kristong kasama mo sa bangka ang iyong pagtawid? Ano ang mas titingnan mo at dadamhin mo? Ito bang mga problema ng buhay na malalaki? O kasama mo si Kristo na natutulog lang? Meaning, sa gitna ng unos ng buhay, kapayapaan sa Diyos ang ating panlaban. Do not react, but have faith in God dahil siya lamang ang pwedeng magpatigil ng mga unos ng buhay. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa kaniyang kapangyarihan. Ito marahil ang karanasan ng mga alagad na parang sila'y na-overwhelm. Tinatalo sila ng takot ng mga unos na ito, ng hangin na ito, ng mga alon na ito. And yet, nakalimutan nilang ang kasama nila'y Diyos din ng kalikasan. At lahat tayo'y dumadaan dito dahil gusto ng Diyos tumawid tayo sa kabila upang makita natin ang tunay na pagtitiwala. Huwag lamang tayong masanay kung ano ang normal. Huwag lang tayong masanay kung ano ang masarap at madali. Kasi sa motion ng buhay, tayo'y kailangang tumawid sa kabila upang makita natin ang kaibahan ng pagtitiwala sa walang tiwala. Ang pagtawid nila'y intensyon ng Diyos upang ipakita ang kahulugan ng pagtitiwala sa Kanya. Sanay ka na ba sa lahat ng bagay? Papaano kung maiba? Ano ang aking gagawin? Sanay ka na sa malambot na higaan? Papaano kung masunog ang bahay mo ngayon? Anong iyong mararamdaman? Sanay ka na sumusweldo ng 15 and 30? Paano kung maiba ito? Paano kung pagpasok mo sa Lunes, sasabihin ng boss mo, you're fired? Papaano kung nagsisimba ka? Pag uwi mo, may masamang balita. Paano mo ito haharapin? Haharapin mo ba ito ng may pagtatanong, katulad ng mga alagad? Hindi ka ba nababahala? Hindi ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Inunahan nila yung mangyayari. Lulubog na tayo, hindi tayo lulubog. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang poong Jesus Nazareno. Kahit na nakaganyan ka na lang, kasama pa rin natin ang Diyos. Father, baka sinasabi mo lang yan
Kasi hindi mo nararanasan. Nakatawid na po ako sa kabilang ibayo. Iniwanan ko na ang buhay na meron ako dahil nagdesisyon akong sumunod sa Diyos at mabuhay ayon sa kaniyang diwa. Asaan ang ating pagtanggap sa pagbabago ng buhay? Na alam natin na sa bawat pagbabagong ito'y may plano ang Diyos sa mas magandang kinabukasan. Do not focus. Huwag tayong masyadong tumingin sa hampas ng alon o sa lakas ng hangin. Kung hindi kumapit tayo sa likod, sa harap, sa gilid ni Kristo. Dahil alam natin na sa kaniyang presensya, ang lahat ay tumatahimik at nagkakaroon ng pag-asa. Saan ka kakapit ngayon? Sinong kakapitan mo ngayon? Normal po ang bagyo ng buhay. Pero mas normal ang yumakap sa Diyos at magtiwala hanggang katapusan. Sana po lahat tayong nakasakay sa bangka ngayon ay huwag tumingin sa isang bangkang lulubog, kung hindi tumingin sa may Diyos na kumukupkop. Lahat tayo'y kinukupkop ng Diyos dahil alam niyang maliit pa lamang ang ating pagtitiwala. Lakihan natin, damihan natin, laliman natin ang pagtitiwalang ibinigay ng Diyos sa atin. After all, lahat ng bagay ay nawawala at lumilipas. Pero ang Diyos, mananatiling ang pag-ibig ay wagas. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.